Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang napakagandang umaga. Salamat dakilang Diyos sapagkat sa loob ng isang linggo ay aming naramdaman kung paano mo kami sinubaybayan, kung paano mo kami minahal, at kung paano mo kami binigyan ng kasapatan sa aming mga pangailangan. Salamat dakilang Diyos sapagkat palagi namin inaalaala na sa pamamagitan ng iyong bundok na anak, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, at sa pamamagitan ng pananampalataya, kami po ay nakasumpong ng kaligtasan mula sa inyo. Patuloy po namin dakilang Diyos na pinagpapasalamat ang bagay na ito. Linisin mo kami dakilang Diyos ng iyong banal na dugo. Patuloy kami akayin sa kamulangkas ng buhay. Patuloy kami akayin sa kabanalan. At patuloy kami dakilang Diyos na gamitin sa larangan ng paglilingkod. Dakilang Diyos, patuloy po namin inaangkin na ang lahat po ng aming dalangin at ang aming pangailangan sa araw-araw, aming mga daling ay iyong alam at dinidinig po ayon sa inyong banal na kalooban. Muna sa lahat, dakilang Diyos, ang aming mga kapatid na may mamumunting karamdaman, ang iba ay pinagaling mo na at nangailangan ng patuloy pa pamamahingan. Ikaw dakilang Diyos ang humipo sa kanila at maging sa mga kapatid namin mula sa pag-abutan. Ang aming kapatid na nagabi ay dala sa ospital. Ikaw dakilang Diyos ang tumagpo sa kanyang kalagayan. Mga kapatid namin na kahit na naglalakad, kumikilos sa araw-araw, may mga mumunting karamdaman, nararamdaman, pero ikaw dakilang Diyos ang aming dakilang magagamot at sa pamamagitan ng inyong kapangyarihang kamay, meron kaming pagtitiwala, inyo sila bibigyan ng aming kawahan at lubos na kagalingan. Pagpalain niyo dakilang Diyos ang mga kapatid namin nasa ibayang dagat. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang kalagayan at sa pamamagitan ng iyong pagmamalasakit, pagmamahal, pag-aaruga. Meron kaming pagtitiwala kung paano kami iniingatan sa aming mga lugar ay ganun din ang nangyayari sa kanila o sa malayong bayan. Pagpalain niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Ingatan niyo po ang mga negosyo ng iyong mga anak sa dapat ito. Ilayo sila sa mga mapagsamantalang tao. Ilayo sila dakilang Diyos sa mga taong pwedeng magsanhi sa kanila ng perwisyo. Pagpalain niyo ang hatang buhay ng aking mga kapatid rito at patuloy mong ipalaal sa bawat isa ng lahat ng mabubuting bagay ay dahil sa inyo at dahil dito ay dapat kami magpasalamat palagi sa inyong kasaganaan na binibigay sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kabataan ng iglesia nito. Ilayo sila sa mga masamang bisyo at ilayo sa masamang barkada at patuloy na akayin sa tamang landasan ng buhay bilang mabubuting anak, mabubuting Kristiyano at mabubuting mamamayan ng lipunan. Pagpalain niyo po ang mga manang tahanan na sa araw-araw ay naghahanap buhay. Galing niyo po na bawat mahito ng kanilang kamay ay pagpapala sa kanilang pamilya, pagkain sa kanilang mga anak, at paggusto sa kanilang araw-araw na pangailangan. Palayan niyo po ang mga inang tahanan sa kanilang pagkilos araw-araw sa loob ng tahanan. Bigyan sila ng talino at lakas upang mapamahalaan ang gusto at buo sa paniyan. Pagpalayan niyo po ang iglesia dito at patuloy niyong gamitin bilang ilaw at kasin. At makaagay ng maraming mga tao na wala pang pagkakilala sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na dumadaan sa repetitive pagsubok. Bigyan po sila ng kalakasan at pagkatagumpay at katapos-tapusan ay maluwalwati ay walang kapangalan sa kanilang mga buhay. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang board meeting mamaya at gawin niyo po na iglesia nito ay magpagplano ng maraming mga bagay tungo sa iyong kapulihan
at sa mga gawain mga pagbibigay lulot sa iyong banal na pangalan. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming pagsama ngayong umaga at maging ang iyong mga salita na aming mapapakinggan ay maging pagkain ng ating espiritu upang kami ay patuloy na lumalim sa inyo sa pananampalataya at sa paglilingkod. Dakilang Diyos, salamat po sa pribilehiyo ng pagsamba, sa pribilehiyo ng pag-awit para sa iyo, at sa pribilehiyo ng pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita. Samantala sa ibang bansa ay nahigpit na pinagbabawal ang ganitong klase ng gawain. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at pinamalik namin sa inyo ang lahat ang mataas na uri ng pagsamba at kilala sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Galatia Kapitulo 3, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang sinasabi. Nahihibang ko ba kayong mga taga-Galatia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na pinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga sa inyo ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang.